Maayong hapon and welcome back again mga ka-agri dito sa ating channel Agri Lifestyle. So for today's video, meron lamang tayong sasagutin ng mga pangilan-ngilan na mga nag-PPM sa ating page. Unang-una po dito mga ka-agri, ito po yung pagtatanong nila kung bakit yung mga breeders natin nakakulong. So tinatawag daw natin itong free range chicken, kamat yung mga breeders natin ay nakakulong. Ayan. So marami pong factors mga ka-agri kung bakit hindi natin pini-free range o hindi natin pinakawalan yung mga breeders natin doon sa bakuran. Ayan. Unang-una po mga ka-agri, itong mga breeders po natin ay medyo pricey. So yung mga breeders natin mga ka-agri, galing pa ito sila ng Czech Republic, from Europe. So binili natin through Dr. Erwin Cruz. So medyo pricey konti yung mga breeders natin. So ang ihirap i-gamble natin mga ka-agri no, na papakawala natin lang sa bakuran. Second, pag naka-free range yung mga breeders natin, so maraming factor. Pwede sila ma-stress, pwedeng ma-damage yung mga breeders natin pag may mga predators, halimbawa aso, pusa, parang ganon. So delikado po mga ka-agri. So naapektuhan po yung pangingitlog nila. Third is, prone po sila sa sakit once na pinapakawala natin sila. So ayan, so kung nakikita nyo, itong mga breeders natin, nakakulong lang sila. So yung ginagawa lang talaga nila mga ka-agri ay to produce fertilized eggs mga ka-agri. So yung gagawin natin mga ka-agri, to keep them safe yung mga breeders natin para hindi po delikado, hindi po ma-stress, hindi po mapiktuhan yung pangingitlog nila. Kaya nakakulong lang sila dito, itong mga breeders natin. Pero yung mga anak nila mga ka-agri, yung mga F1, pagdating ng isang buwan, so pinapakawala natin, nilalagay natin sa bakuran, pini-free range natin. Kasi yung mga lalaki na mga anak nila, yung mga F1, ginagawa nating inasal. So meat type yung mga male. Kasi madaling lumaki yung mga males nito mga ka-agri. Sa 60 days, sobra lampas na 1 kilo. So pwede natin silang i-free range. Saka yung mga females ng mga anak nila mga ka-agri ay ginagawa nating layers. So yung ginagawa nila is to produce table food na mga eggs. Ayan. Pero ito sila ay mga parent stocks ito sila. So nagpo-produce po sila ng mga F1 na mga sisiw. Ayan. Kaya hindi natin ito pinapalabas. Nakakulong lang po sila mga ka-agri. So parang boring tingnan kasi kawawa yung mga manok natin, nakakulong lang. Pero yung reason po talaga para po hindi sila mahawaan ng sakit, hindi sila ma-stress, saka totally hindi sila ma-damage mga ka-agri kung pinalabas natin sila dito. Ayan. So ayan mga ka-agri, medyo excited rin tayo kasi marami tayong nilagay dito sa ating incubator. So nag-expect tayo, meron tayong 650 eggs yung nalagay natin dito lahat-lahat. So mamaya ay meron tayong ililipat kasi may mag 18 days dito. So nasa mga 250 kaitlog yung na mag 18 days. So ililipat natin dito sa hatcher. So mamaya konti ipapaanda rin na namin ito. Tapos mamayang gabi ay ililipat nila ni Walito. Sabay candling din, no? Ililipat nila yung 18 days old na itlog dito sa hatcher. So magsistay dito yung mga itlog for 3 days until 21 days. So tapos na ito, naka-disinfect na po ito, na tapos na namin na sprayhan, nalinisan. So ready na po talaga ito para mamaya lagyan ng mga itlog. Ayan. So sana yung dasal namin ay may ulan talaga dito. Kasi ilang araw na talaga walang ulan. Ayan, kung makikita nyo yung mga damo natin dito mga ka-agri. Ayan. Wala na talaga. So sana may ulan mamayang gabi. Ayan. Ayan, si Warlito tsaka si Jeffrey.